Madam, so this is our scam story for today. Dear Madam Native Filipina, God be with you. First time ko pong magkaroon ng AFAM. We are both a senior citizen. We met in Messenger. And then we both fell in love through Google chatting. After a month, gusto niya raw pumunta dito sa Pilipinas. Ako raw ang gusto niyang makasama for the rest of his life. 13 years na po pala siyang byudo. At ako naman ay 4 years na. Engineer siya sa oil company. Ito mga engineer, alam niyo na. Engineer siya sa oil company sa gitnang Arabian Sea near India. Matagal na raw siya doon at gusto niya nang mag-retire sa Pilipinas to meet me and share our love together. Madam, isa lang daw ang anak niyang babae na iwan sa US at nag-aaral. Pinasulat niya ako sa company niya sa Pakistan to request for vacation at pinasabi niya na misis niya ako. No, alam niyo na, maraming nakarelate dito. Yung pinapasulat ko no sa officer, kung sundalo, tapos ito, pinapasulat ng request for vacation sa company. Alam niyo na, mga madam, marami nang naka-experience, marami na akong na-receive na ganitong kwento. Para kunyari, legit ba? Misis ka dyan. Hindi pa nga kayo nagkita, walang hiya. Diyos ko Lord. So, sa madaling salita, madam, nag-grant ang vacation niya. Siyempre, agad-agad. Pero magbabayad ako ng $1,500 para sa vacation contract. O, ayan na tayo. Pera na ang usapan. No? So, sinagot niya, madam, ang $1,500. At nagmamakaawa siya sa akin na bayaran ko ang kalahati ng presyo ng ticket sa eroplano niya para makalipad na siya dito, madam. $350 daw ang ipadala ko sa company through MoneyGram at sa US ang address. Actually daw, $850 ang ticket. At siya na rin daw ang sumagot ng $500. Kaya yung sa akin, $350 na lang. Ganito mga madam, mga tactic na ganito, same story talaga, no? Kunyari, sasagutin niya yung bigger amount, tapos magpapadagdag na lang sa ating mga kababayan ng kulang. Madam, 30,000 in peso yon. Wala akong ganun kalaking halaga. Nagtataka ako kung bakit wala siyang access ng pera niya dahil nasa barko daw siya. Madam, never pa po pala siyang nagpadala sa akin ng pera ni Kusing. Babayaran daw niya ako sa $350 pagdating niya dito. Bibili daw kami ng bahay, kotse at magnenegosyo. O alam niyo na, yung mga ganitong mga pangako ha, nakakabuhay ng patay. Alam niyo na ibig sabihin, kaya huwag na kayong magpaloko. Madam, mahal ko na sana siya dahil parang totoo lahat ng sinasabi niya. Pinapadala niya ang picture ng kontrata at legit naman. Sus, legit ka dyan, madam. Hindi legit yan. Gawa-gawa lang yan. Ano ba to si madam? Kawawa naman. Madam, payuhan mo naman ako dahil paano kung scam siya at nakapagbayad na ako ng ticket. At paano kung biglang mawala na lang. Itago mo na lang ang pangalan ko, madam. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Madam letter sender, sana hindi pa huli ang lahat, no? Dahil scammer po yan. Sinasabi ko nga pa ulit-ulit dito, nakailang vlog na ako about scam story. Kapag may pera na, scammer na yan. Itigil na agad-agad. Wala kayong mapapala dyan. Kasi yung mga sinasabing walang access, Diyos ko, lumang tugtugi na yan. Kahit saang lupalo pa sila ng mundo, mga madam, basta may internet connection, maa-access nila yung mga online banking nila, okay? Kaya huwag na kayong magpauto. So yun lang naman, although walang sinend na picture si Madam Letter Sender kasi through email ito, pero at least yung kwento niya na ibahagi natin dito para ma-aware ang iba na hindi pa nakakaalam ng ganitong modus nila. Maraming salamat po at paki-share ng video. Salamat po!